Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabilit na balitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kaanak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalos sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sanggol. Humingi ito ng masusulat at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinagkaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat ng dumalo sa pagtutuli kay Juan o sa anak ni Sakarias ay inaasahan ang pangalay ayon sa pangalan ng kanyang ama. Ito kasi ang tradisyon. Ito kasi ang kinamulatan nilang gawain o kostumbre. Ito rin ang inaasahan ng buong pamilya. Subalit nang tanungin si Sakarias, nang siya'y lumimbag, ang kanyang inisinulat, Juan ang kanyang pangalan. Ang payak na pagkilos na ito ni Sakarias ay waring napakamakapangyarihang tanda ng pananagutan. This simple act of Zechariah is a powerful moment of accountability before God. Kaya hayaan nating pagnilayan ang eksenang ito sa buhay ni Sakarias, ni Juan Bautista at maging ni Elizabeth, kung paano tayo tinuturuan na tunay na isakatuparan ang ating pananagutan. Una, ang taong may pananagut ay higit na pinahahalagahan ang pagtalima o pagsunod, higit sa kaluwagan. A person that is accountable is obedient. He gives priority of obedience rather than convenience. Sapagkat ang utos ng Diyos kay Sakarias sa pamagitan ng anghel, papangalanan mo siyang Juan. Mas madali marahil na gawin ni Sakarias, sumunod na lamang sa sinasabi ng karamihan, igalang ang kostumbre at tradisyon, iwasan ang mga di pagkakaunawaan. Yun ang pinakamadaling gawin, sumunod na lamang sa karamihan. Pero itong Sakarias, higit niyang pinahalagahan ang pagtalima sa Diyos, hindi ang kaluwagan. Pinili niya ang salitang pangalang Juan sapagkat batid niya na ito ang kaloob ng Diyos. Waring pinapaalalahanan tayong lahat kung nais nating mabuhay sa pananagutan, ating alalahanin na hindi lahat ng tama ay popular at hindi naman lahat ng popular
ay tama. Lalo tigit sa pagdating ng social media, maraming mga popular na kaisipan. At ngayon natutuklasan natin, ito pala'y mga trolls at bayaran. Maraming mga popular na mga kaisipan, personalidad, na iniaangat ang mga pangalan, karakter at katauhan. Pero sa likod ng lahat ng ito, kathang isip at bunga ng kasinungalingan, gayon din bunga ng mga taong bayaran. Sa pagiging taong may pananagutan, tinuturuan tayo ni Zacarias, let us choose obedience over convenience. Because by doing so, it is the will of God is much more powerful than any human person. Kaya magandang tanungin, ako ba'y taong may pananampalataya na sumusunod sa iniuutos sa akin ng Diyos? O sumusunod lamang ako sa agos upang maiwasan na ang di pagkakaunawaan o di pagkakasundo? Ito ba ang aking tugon? Higit kong pipiliin ang kaluwagan ng aking katawan, kahit binabali ko naman ang alam kong ipinag-uutos sa akin ng Diyos. Accountability is a choice of being obedient rather than accommodating convenience. Pangalawa, batid natin nang nagpakita ang anghel kay Zacarias at nang tanungin niya, paano ko malalaman, matitiyak na ito'y magaganap? Ano ang ginawa ng anghel kay Zacarias? Siya ay pinanahimik sa loob ng 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Marahil sasabihin ng iba, ito'y tanda ng kaparusahan. Subalit hindi yun ang layunin ng Diyos. Nais ng Diyos na hubugin at pandayin ang pananampalataya para mapalalim pa ni Zacarias ang kanyang pagkakilala sa kanyang sarili, lalo tigit sa Diyos. Silence is a moment for us in order to listen more than to speak, to trust more than to justify, to explain, and to reason out, to obey, even though we do not know what will happen and we does not fully understand everything. Ang pananahimik ay tanda na tinuturuan tayo ng Diyos, hinuhubog at pinapanday ng Diyos upang higit na makapakinig kaysa magsalita, upang higit na magtiwala kaysa mga tuwiran at magbigay ng iba-ibang mga dahilan, upang higit na maging masunurin kahit ang mga bagay-bagay na nagaganap hindi natin lubos na nauunawaan. Ang tao na nais mabuhay ng may pananagutan ay higit na nagmamahal sa pananahimik. At sa kanyang pananahimik, bukas ang kanyang puso upang ituwid ng kapwa-tao, upang maging mababa ang loob, upang sa gayon may panahon tayong manilay, kumilyatis at pumulso, nang sa gayon, higit nating natutuklasan ano ang kalooban ng Diyos para sa ating pagkatao. Kaya magandang tanungin, are we comfortable in silence? Lalo tigit sa mundo ngayon na napakaingay. Hawak-hawak mo lang ang maliit na gadget, ang dami mong ingay na nalalaman. Can we set aside that gadget and allow to silence ourselves in order that God will teach us to be humble, to
to be corrected on our mistakes, or even to reflect about the life that we are living with. Kaya nga po ang unang Pasko, naganap naman sa katahimikan ng gabi. Walang ingay, walang nakamamalay. At kung gano'n ang unang Pasko, gano'n din inaanyayahan tayo na maging makahulugan ito, hindi sa gitna ng ingay at kaguluhan, kundi sa gitna ng katahimikan, upang hubugit pandayin ng Diyos ang ating buhay, pag-uugali, pag-iisip, maging ang ating pagkatao. Pinatatahimik tayo ng Diyos para ibalik ang ating tinig. At kapag tayo nakapananahimik sa piling ng Diyos, ang tinig natin ay nagiging tinig na rin ng Diyos. Silence is a place wherein accountability grows. Pangatlo, ang isang taong may pananagutan ay higit na nagbibigay daan para sa dakilang plano ng Diyos. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa pangkalahatan. Ang pangalang one, ang kahulugan, God is gracious. Mapagpala ang Diyos. Kaya sa pagbibigay ni Zacarias ng pangalan sa sanggol na one, nagbigay daan siya para ihanda ang dakilang plano ng Diyos, sapagkat si Juan Bautista ang naging tinig na naghoy sa gitna ng ilang. Siya ang tinalaga ng Diyos para ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi ito ginawa ni Zacarias, ang plano ng Diyos ay hindi natin lubos na nabatid. Hindi natin lubos na pakinggan ang tinig ng Diyos sa tinig ni Juan. But since Zechariah becomes accountable to it, he paves the way so that the greater plan of God will be realized. And even until now, ang tinig ni Juan Bautista ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang taong tapat sa kanyang pananagutan ay nagbibigay daan para sa kaligtasan ng iba, hindi lang para sa ngayon, kundi maging sa pagsapit ng susunod na henerasyon. Our accountability today paves the way for the brighter future of the next generation. Kapag hindi natin tinindigan ang nang may pananagutan, lalo tigit sa nanggayaring kaguluhan sa ating lipunan ngayon, huwag tayong maaasa na ang susunod na henerasyon ay magiging higit na maayos kung anong meron tayo ngayon. At tayo ang sisisihin ng susunod na henerasyon sapagkat wala tayong ginawa na pananagutan ay hindi natin pinanindigan. Sa halip, umayo na lang tayo sa karamihan. Kaya po, sa paninilay natin ng 9 na araw na ito, we are on the last part. Pang-8 araw na po ngayon. At napakayaman ng mga mensahe, ng mga pagbasa araw-araw. At kapag ako'y nagninilay, ako'y namamangha. These are common word of God we continue to reflect every simbang gabi. And it speaks a lot and challenge us of the present condition and situation of our country. At doon kayo mamamangha kung paano ang banal na salita nangungusap sa kasalukuyan nating panahon at humahamon
para ang ating pananampalataya at pagiging Kristiyano ay hindi lang palamutit dekorasyon, kundi tunay na naisasagawa natin sa pang-araw-araw nating mga desisyon. Tinuturuan tayo ni Zacarias, if we want to embrace the path of accountability, it is about obedience more than convenience. If we wanted to embrace the path of accountability, let us learn to love silence, wherein God humbles us in order to grow in our relationship to Him. If we want to grow in accountability, we will pave the way for a brighter future, not for our own sake, but for the sake of our generation, because we were able to stand up to what is truth, what is good, and what is right. Kaya nga po, when we are accountable to God, our silence becomes praise of thanksgiving. When we become accountable to God, even our weakness becomes witness to God's goodness in us. When we become accountable to God, our obedience becomes blessing. Kaya wag nating katakutan ang katahimikan, ang ating limitasyon at kahinaan, ang ating pagiging masunurin kahit sumasalungat tayo sa karamihan, sapagkat ito'y nagiging tanda ng papuri at pagpapasalamat ng ating pagiging saksi. At sa munti nating kaparaanan, tayo'y nagiging pagpapala ng Diyos para sa kasalukuyan at para rin sa sinaharap ng marami nating mga kapatid at mga mahal sa buhay. Zechariah is challenging us now. Can we live a life accountable? And if we do so, we will pave the way of the greater goodness God wants to shower the rest of humanity. Inaanyayahan tayo ni Zacarias, tulad niya, yakapin ang landas ng pananagutan. So muli pinapaalalahanan tayo sa pagbasa natin ngayon na kung tayo ay taong yayakap ng may pananagutan, higit na mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa layaw ng sarili nating katawan. Kung nais nating mahubog at lumago sa pananagutan, lagi dapat may puwang ang pananahimik para magnilay at buong kababaang loob na akuin at tanggapin ang mga pagtutuwid ng kapwa natin tulad ng ginawa ng Diyos kay Zacarias. At panghuli, ang salitang Juan nangangahulugan, mapagpala ang Diyos. When we stand with accountability, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Nahari nawa sa ganitong tagpo ng ating bansa, may maiwan tayong magandang kinabukasan para sa ating mga inaanak, mga anak, mga apo, at iba pang saling lahi ng ating lipi. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito so that the graciousness of God, named John, will be experienced not only of this present time, but even by next generation. At mangyayari yan kung bibili kayo ng kalendaryo. Parang alam nyo na lagi ang aking segue. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos
ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.